Juan Kapitulo 11. Isang tao nga na may sakit, si Lazaro na taga Betania, nanayon ni Maria at ni Marta na kanyang kapatid. At ito'y yaong si Maria na nagpahid sa Panginoon ng angwento, at kinuskos ang kanyang mga paa ng kanyang mga buhok, na ang kanyang kapatid na si Lazaro ay may sakit. Nagpasugo nga sa kanya ang mga kapatid na babae, na nagsasabi, Panginoon, narito, siya na iyong iniibig ay may sakit. Ngunit pagkarinig ni Jesus nito, ay sinabi niya, ang sakit na ito'y hindi sa ikamamatay, kundi sa ikaluluwalhati ng Diyos, upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan ni Yaon. Iniibig nga ni Jesus si Marta, at ang kanyang kapatid na babae, at si Lazaro. Nang mabalitaan nga niya na siya'y may sakit, siya'y tumahang 2 araw ng panahong yaon sa dating kinaroroonan niya. Sa kapagkatapos nito ay sinabi niya sa mga alagad, tayo nang muli sa Judea. Sinabi sa kanya ng mga alagad, Rabi, ngayoy pinagsisikapang batuhin ka ng mga Hudyo, at muli kang paroroon doon. Sumagot si Jesus, hindi baga ang araw ay may 12 oras. Kung ang isang tao'y lumalakad samantalang araw, ay hindi siya natitised, sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanglibutang ito. Ngunit ang isang taong lumalakad samantalang gabi, ay natitised siya, sapagkat walang ilaw sa kanya. Ang mga bagay na ito'y sinalita niya, at pagkatapos nito'y sinabi niya sa kanila, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog, ngunit ako'y paroroon, upang gisingin ko siya sa pagkakatulog. Sinabi nga ng mga alagad sa kanya, Panginoon, kung siya'y natutulog, ay siya'y gagaling. Sinalita nga ni Jesus ang tungkol sa kanyang pagkamatay, datapwat sinapantahan nila na ang sinalita ay ang karaniwang pagtulog. Nang magkagayon nga ay sinabi sa kanila ni Jesus ng malinaw, si Lazaro ay patay. At ikinagagalak ko dahil sa inyo rin na ako'y wala roon, upang kayo'y magsipaniwala, gayon may tayo na sa kanya. Si Tomas nga, na tinatawag na Didimo, ay nagsabi sa mga kapwa niya alagad, tayo'y magsiparon din naman, upang tayo'y manggamatay na kasama niya. Kaya't nang dumating si Jesus, ay naratnan niyang 4 na araw na siya'y nalilibing. Ang Betania ay malapit sa Jerusalem, na may layong 15 estadyo. At marami sa mga Hudyo ang nangakaparon na kay Marta at kay Maria, upang sila'y aliwin tungkol sa kanilang kapatid. Si Marta nga, nang marinig niyang si Jesus ay dumarating, ay yumaon at sumalubong sa kanya, ngunit si Maria ay nanatiling nakaupo sa bahay. Sinabi nga ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ang kapatid ko ay hindi namatay. At ngayon man na may nalalaman ko na, anumang hingin mo sa Diyos, ay ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Jesus, magbabangon uli ang iyong kapatid. Si Marta ay nagsabi sa kanya, nalalaman ko na siya'y magbabangon uli sa pagkabuhay na maguli sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo baga ito? Sinabi niya sa kanya, Oo, Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo ang anak ng Diyos, sa makatuwid bagay ang naparirito sa sanglibutan. At nang masabi na niya ito, ay yumaon siya, at tinawag ng lihim si Maria na kapatid niya, na sinasabi, ang guro ay narito, at tinatawag ka. At siya, nang marinig niya ito, ay nagtindig na madali, at pamaron sa kanya. Hindi pa nga dumarating si Jesus sa nayon, kundi naroroon pa sa dakong kinasalubungan sa kanya ni Marta. Ang mga Hudyo nga na kanyang mga kasama sa bahay, at nangagsisiyaliw sa kanya, pagkakita nilang si Maria, na siya'y nagtindig na madali at lumabas. Ay nagsisunod sa kanya, na inaakalang paroroon siya sa libingan upang do'y tumangis. Si Maria nga, pagdating niya sa kinaroroonan ni Jesus, at pagkakita sa kanya, ay nagpatira pa sa kanyang paanan, na sinabi sa kanya, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ay hindi namatay ang aking kapatid. Nang makita nga ni Jesus na siya'y tumatangis, at gayon din ang mga Judeong nagsisitangis na kasama niyang dumating, ay naladyam siya sa espiritu, at nagulumihanan. At sinabi, saan ninyo siya inilagay? Sinabi nila sa kanya, Panginoon, halika at tingnan mo. Tumangis si Jesus. Sinabi nga ng mga Hudyo, tingnan ninyo kung gaano ang paibig niya sa kanya. Datapwat ang ilan sa kanila'y nagsipagsabi, hindi baga magagawa ng taong ito,
na nagpadilat ng mga mata ng bulag, na ang taong ito naman ay huwag mamatay. Si Jesus nga sa muling pagkalagim sa kanyang sarili ay naparoon sa libingan. Yaon ngay isang yungib, at mayroong isang batong nakatikip sa ibabaw noon. Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Marta, na kapatid niya ang namatay, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagkat may 4 na araw nang siya'y namamatay. Sinabi sa kanya ni Jesus, di baga sinabi ko sa iyo, na, kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya't inalis nila ang bato. At itiningin ni Jesus sa itaas ang kanyang mga mata, at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, na ako'y iyong dininag. At nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig, ngunit ito'y sinabi ko dahil sa karamihang nasa palibot, upang sila'y magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. At nang masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Siya na patay ay lumabas, na natatalyan ang mga kamay at mga paa ng mga kayong panglibing, at ang kanyang mukha ay nababalot ng isang panyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya'y inyong kalagan, at bayan ninyo siyang yumaon. Marami nga sa mga Hudyo ang nagsiparon kay Maria at nakakakita ng ginawa niya, ay nagsisampalataya sa kanya. Datapwat ang ilan sa kanila ay nagsiparon sa mga Fariseo, at sinaysay sa kanila ang mga bagay na ginawa ni Jesus. Ang mga pangulong saserdote nga at ang mga Fariseo ay nangagpulong, at nagsipagsabi, ano ang ginagawa natin? Sapagkat ang taong ito'y gumagawa ng maraming tanda. Kung siya'y ating pabayaang gayon, ang lahat ng mga tao ay magsisisampalataya sa kanya, at magsisiparito ang mga Romano at pagkukunin ang ating kinaroroonan at gayon din naman ang ating bansa. Ngunit ang isa sa kanila na si Caiphas, na dakilang saserdote ng taong yaon, ay nagsabi sa kanila, kayo'y walang nalalamang anuman. Ni inyong niwo-worry na sa inyo'y nararapat na ang isang tao ay mamatay dahil sa bayan, at hindi ang buong bansa ay mapahamak. Ito nga'y sinabi niya na hindi sa kanyang sarili, kundi palibhasa ay dakilang saserdote ng taong yaon, ay hinulaan niya na si Jesus ay dapat mamatay dahil sa bansa. At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Diyos na nagsisipangalat. Kaya't mula ng araw na yaon ay pinagsanggunianan nilang ipapatay siya. Si Jesus ay hindi na naglalakad ng hayag sa gitna ng mga Hudyo, kundi naparoon doon sa lupaing malapit sa ilang, sa isang bayan na tinatawag na Ephraim, at siya'y nanahanan doon kasama ng mga alagad. Ang Pasko nga ng mga Hudyo ay malapit na, at maraming nagsiahon sa Jerusalem mula sa lupaing yaon bago magpasko, upang magsipaglinas. Pinaghahanap nga nila si Jesus, at pinag-uusapan ng isa't isa, samantalang nangakatayo sila sa templo, anong akala ninyo? Na hindi na kaya siya paririto sa pista. Ang mga pangulong saserdote at ang mga Fariseo nga ay nangagutos, na, kung ang sino mang tao'y nakakaalam ng kung saan siya naroroon, ay dapat niyang ihayag, upang kanilang madakip siya.